Welcome back to my channel. Sa usapin pa rin po ng pulburon video sa kanang destabilization, sinabi po ni former Senator Sonny Trillanes na ang may pakana daw nito ng pagpapakalat ng mga balitang yan ay si former President Rodrigo Duterte. Pero nagsalita na rin po si former President Duterte na wala daw pulburon video at wala ding destabilization plot. Pero bago po tayo magpatuloy, syempre good news po muna tayo. Natandaan nyo nung binalita natin na bumaba ang inflation rate sa Pilipinas ng 3.9%. Ngayon bumaba po ang inflation ng 3.9%. Tumaas pong muli ang rating ni President Bongbong. Sabi po dito sa balita, approval rating ni PBBM tumaas ng 3% sa huling survey ng Pulse Asia noong December 2023. Mula sa 65% noong September 2023, umakyat ito ng 68% sa pinakahuling Pulse Asia survey na isinagawa noong December 2023. So tama din naman pala ako. Dahil sabi ko nga sa inyo, kung mag-iikot kayo sa mga palengke at kahit na sa mga supermarkets, mapapansin nyo naman, lalo na sa mga gulay, bawang, sibuyas, kamatis at iba pa, na bumaba na po ang presyo nito. Kaya nga po ang balita dito sa Manila Standard, resurgence of PBBM approval ratings due to decisive actions on inflation, job creation. President Ferdinand R. Marcos Jr.'s successful efforts on three key issues, inflation, economic growth, and employment, have allowed his approval ratings to bounce back by 3 points, according to Eastern Samar Governor Ben P. Evardoni. Governor Evardoni lauded the direction of the Marcos administration on these issues after a Pulse Asia poll showed the president's approval ratings were up by 3 points, from 65% to 68% in December of 2023. Prior to Pulse Asia's survey period, employment rate under the Marcos administration soared to 95.8%, the highest in 18 years. The Philippine economy also posted a 5.9% GDP growth in the third quarter, the strongest among major Asian economies. Kaya naman sa mga balitang ito, nagtataka naman ako dun sa mga hindi pa nakikita itong pagbabago sa pagtugon ng gobyerno sa inflation, sa pagtaas ng employment rate, pinakamataas in 18 years, at ang paglago ng ekonomiya sa third quarter, the strongest among major Asian economies. Mga balita na dapat ikatuwa nating lahat. Unti-unti, dahan-dahan pero sigurado po na tayo ay umaangat na. So sa pag-angat po ng rating ni President Bongbong Marcos, ito po ay nagre-reflect ng approval ng publiko at ang kanilang appreciation kung ano ang ginagawa ng ating presidente to tame inflation, spur economic growth, and create jobs. Sana po magtuloy-tuloy na po ito. Dahil lagi ko pong sinasabi, pag umangat po tayo, lahat naman po tayo ay kasama dito. Mabalik nga tayo dyan sa pulburon video issue na yan. Alam na po nating lahat na wala naman silang nailabas na pulburon video na ipinamalita nilang pasabog sa January 5. Pero nagsalita po si former Senator Sonny Trillanes sa isang interview sa Politico at sinabi niya, pulburon issue ni PBBM, pakana ni Digong. Panoorin nga po natin kung ano ang kanyang sinabi. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes IV na pakana ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kumakalat na pulburon issue kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng politiko kay Trillanes, sinabi nitong bahagi ito ng destabilization plot laban kay Marcos. Dagdag pa ng dating senador, layo ng demolition job kay Marcos na makabalik si Duterte sa politika upang maprotektahan ang umano'y illegal drug trade nito at ang mga kasabwat sa kriminalidad. Kasama na rin dito ang pangamba ng dating Pangulo sa isinagawang investigasyon ng International Criminal Court sa drug war nito na siyang umupo bilang leader ng bansa. Maging siya mismo ay naging biktima ng tinaguriang
Duterte strategy at si dating Senadora Laila de Lima. Yan ay parte ng isang destabilization plot. No? Yan ay communications plan na nila yan. Ino-operate na nila yan para ikalat nila. Hindi ito nangyayari na parang at random, no? Parang sumulpot lang by coincidence. Hindi, operations yan. Ayan po ang pag-aakusa ni former Senator Sonny Trillanes kay former President Rodrigo Duterte. May katotohanan kaya yung mga pagbibintang ni Trillanes kay Duterte? Pero nagsalita na rin naman po si former President Duterte at sinabi niyang wala daw polvoron video at kung nandyan yan, matagal nang lumabas yan. Panoorin naman po natin kung anong sinabi ni former President Duterte. Mayor, ayoko patulan to pero narinig ko kanina si Attorney Harry Roque talagang nagsalita at nagtanong din. Vlogger Maharlika in social media is masyadong sikat ngayon yung sinabi niya. May video daw siya na si BBM nag-ano ng pulburon, yung isyong pulburon, and ang nagbibigay daw si Justice Secretary at ang bumibili ay si First Lady. Pero this becomes an issue ngayon at kanina nagtanong si Harry Roque, narinig ko, what if ito ay totoong may video, what would happen to the country kung mapatunayan? Even yun, narinig din kita before, may sinabi ka regarding a leader na nagko-cocaine. I just don't know who it is, but right now may lumalabas po na ganyan. Wala yan. Yung video. Well, I can say that every hindi lang leader, lahat leader dito, maraming mayor dito nagko-cocaine. There's no such thing. Kasi kung nandyan pa yan, matagal na lumabas yan. Wala yan. So ayan, si former President na po ang nagsabi, walang polvoron video. Dahil totoo naman yan eh. Kung meron yan, matagal na sanang inilabas yan. Noon pang nagsalita si former President na meron daw isang leader na nagko-cocaine. Pero meron siyang binanggit dito sa video na yung leader na kanyang binabanggit ay mga mayor. Dahil marami daw mga mayor ang nagko-cocaine. In fairness, parang wala naman akong narinig sa kanya na tahasan niyang binanggit na si President Bongbong Marcos ang nagko-cocaine noon. Ang alam kong diretsahan niyang sinabi ay si PBBM daw ay weak leader. Pero kung sino yung nagko-cocaine, wala po siyang binanggit. At dito sa video ito, parang nililinaw niya na ibang leader yung kanyang tinutukoy. Tulad ng pagsabi niyang maraming mayor daw ang nagko-cocaine. At dapat nung palang panahon ng eleksyon, nung kampanya pa lang para tuluyan nilang masira si President Bongbong Marcos, inilabas na dapat yung polvoron video na yan. Pero wala naman silang nailabas noon. Lalo na kaya ngayon. Lumampas na yung sinabi nilang January 5 na pasabog. Anong araw na ngayon? Wala pa rin pong lumalabas na video. At ngayon nga, kanya-kanya sila ng paliwanag kung bakit walang video lumabas. Ano kaya ang masasabi ng mga nagpapakalat tungkol dyan sa video na yan? Ngayon mismong si former President Duterte ang nagsabing walang video. Ano kaya ang masasabi ni Attorney Harry Roque? Dahil gusto niyang magpa-drug test si President Bongbong Marcos. O yung mga nagpakalat ng chismis na meron daw video. Hindi ba dapat kasuhan na rin itong mga ito? Sa panahong ito, dapat nang tuluyan yung mga yan. Yung sobrang maglabas ng mga maling impormasyon, yung mga chismis lang, yung mga haka-haka lang na wala namang ebidensya. Hindi natin dapat payagan na sirain ng mga taong ito ang isipan ng taong bayan sa mga balitang wala namang katotohanan. Kung sa tingin nila totoo, edi maglabas muna sila ng ebidensya. So paano na yan? Yung mga nagpapakalat na may polvoron video, si former president na mismo ang nagsabing wala. Ano naman ngayon ang gagawin ninyo? Aawayin nyo naman si former President Duterte. Sasabihin nyo na sinungaling si former President Duterte. Di sige, tingnan natin.
tungkol naman doon sa destabilization plot daw na sinasabi ni former Senator Sonny Trillanes na pakana daw ni former President Duterte. Ito po ang masasabi ni former President. Our country must survive. Our country must continue, must have continuity, must have stability, not only for us, but for our children. That destabilization is not a solution. That cannot guarantee stability, not for ourselves, but for the next generation. I will not go for it. Hayaan na natin yang demokrasya. Let it work or help democracy work. So doon sa mga nagdadawit ng pangalan ni former President Rodrigo Duterte sa destabilization plot kuno, ano naman kaya ang masasabi nyo ngayon? And between former Senator Sonny Trillanes and former President Rodrigo Duterte, sino ba ang dapat nating paniwalaan? Yung sinasabi ni Trillanes na si Duterte ang may pakana ng polvoron video at ng destabilization? O itong sinasabi ni Duterte na walang video at hindi siya payag sa destabilization? Dapat ba tayong maniwala na talagang walang kinalaman si former president sa destabilization? Pero nagsalita na po siya eh. Doon sa mga nagsasabing style naman ni Duterte yan eh. Paiba-iba ng sinasabi. Pero sa panahon po natin ngayon, nakaliwat kanan ang kanilang ginagawang paninira sa gobyerno, mabuti po na makarinig tayo ng gantong mga pahayag na nanggagaling kay former President Rodrigo Duterte. Sinasabi kasi ng iba na nagkaroon daw ng secret meeting si ex-President Duterte kasama ng ating kapulisan. Pero sinabi po rito sa GMA News Online, ex-President Duterte denies secret meeting amid destab rumors versus Marcos government. Former President Rodrigo Duterte refuted rumors that he has been secretly meeting with certain police, soldiers, and politicians amid supposed destabilization plots against the Marcos administration. Duterte, who met members of the Davao media in a press conference over the weekend, said he has no reason to do so as he is comfortable with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The former president maintained he is content with what he achieved during his stint as chief executive and of what he has done for the country, his family, and for himself. The 78-year-old Duterte also claimed that he is already done with politics at this point in his life. So ang ibig sabihin ba ni former president ay hindi na siya tatakbo sa pagkasenador sa 2025. Although may lumalabas po sa ibang survey na siya ang nagtatap. Hindi kaya magbago na naman ang isip ni former president at sasabihin niyang due to public clamor ay siya itatakbong muli. Yan po ay hihintayin natin dahil malapit na po ang midterm election sa 2025. At nagsalita na rin po ang spokesperson ng AFP. Sabi po rito sa GMA News Online, the Armed Forces of the Philippines on Monday dismissed rumors of a destabilization plot against the Marcos administration within its organization. Wala pong ganyan sa AFP. Yan po ang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. We can assure the public that we are solid and united and we will focus sa ating misyon. Huwag muna kaming idamay-damay sa mga yan kasi it will not be good for our country. Aguilar expressed confidence that active soldiers will not engage in any destabilization plots against the administration because they are professional and obedient to the organization's leadership. So ayan po, wala pong destabilization plot. Wala po silang namomonitor. So ito mga nagpapakalat ng balitang may destabilization plot, wala pong katotohanan dyan. At kahit na po may katotohanan dyan sa sinasabing destabilization plot, hindi na po papayag ang majority ng taong bayan. Ang mayorya na bumoto kay President Bongbong Marcos at yung mayorya ng ayaw ng gulo at ang tanging gusto ay maging mapayapa, maunlad at masagana ang ating bayan. Dahil nakatuon po ang gobyerno, lalong-lalo na si President Bongbong Marcos
sa pagpapaunlad ng ating bansa. At tayo pong mayorya na nakikita ang pagbabago at ang unti-unting pag-unlad ng Pilipinas ay hindi po papayag. Hindi na po papayag na maulit muli ang destabilisasyon ng mga iilang tao na gustong pabagsakin ang ating bansa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.